Malipayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan. Niya nasabta sa ato nga leksyon karon mahitungod sa mga sambingay ug ang uluhan nini mao ang the parable of the wedding feast. Hinaut pa nga paagi nini nakatuunan man gyud nato unsa ka importante ang pagtuon sa mga sambingay kay kabahin kini sa mga pagpanudlo ug pagwali ni Ginoong Hesus aron nga maklaro ang mga butang nga di kaayo maklaro sa uban nan unta kita usab makakuha og dagkong mga pagtulunan gikan nini. Sa pagpadayon nato, ablihi paliho og inyong mga Biblia. Luke chapter 14 verses 15 up to 20. Akong pagbasahon. And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. And he said unto him, A certain man made a great supper, and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. And I pray thee, have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Dinhi karon mga kaigsuonan, ang atong Ginoo naalirungan sa mga katawhan. Nagkaon unya dunay mi sulti nga bulahan gyud kaayo kanang muuban og kaon yan ha sa agalon dito sa gingharian sa Dios. Og dinhi nagtudlo si Ginoong Hesus. Sambingay gihapon kini. Og ang iya dinhi nga sambingay mahitungod ni sa usa ka kasal. Unya naa diha sa kumbira. Hantod karon ingana manggihapon ang atong practice sa kasal nga aduna gihapoy kaon. Ang uban pagkahuman do na poy mga kasal nga wa pagani naa na bispiras pa kaon na. Do na po ko'y balita nga usa ka semana gyud sa binuon ang kaon ug ang kumbira. Dinhi makita ninyo ang dili kasagarang nagakahitabo sa kasal. Apan kasagarang mahitabo sa usa ka butang nga spiritual diin ang mga tao mubalibad. Gani, mingunta, daghan ang mubalibad. Timanin ninyo ha, it will catch now the interest of those who are not interested. Because it is an invitation, it's about eating, it's about feasting. Kaon gini, kumbira gini. Pero ngano man nga daghan man ang nagpamalibad. Karon, ato ni nga usa-usahon. Sa diha nga giimbita ang mga katawhan tungod kay andam na ang tanan, ang makita nato dinhi nga kung mahitungod sa gingharian sa kalangitan ug mahitungod sa kaluwasan, gihimo na ni Ginoong Jesucristo. Sa iyang pagtudlo niini, ginaandam pagihapon, wa pa siya napalansang ngadto sa cross nga mao ang ultimate goal niya sa pag-anhi dinhi. When he came to seek and to save, the ultimate place for him is at the cross of Calvary. Tinuod nga gikan didto gilubong pa siya sa lubnganan niya nabanaw. Pero mauto ang kapaingnan, pagbiya niya sa kalangitan. Hibaw gid siya didto siya magpaingon. Og ang mensaheng dani ning maong sambingay para mas maklaro nga adunay igapadalang tigpataliwala. Isulti na nandaan sa Genesis chapter 3 verse 15 nga adunay matawag seed of the woman. Mao na ang una sa mga una nga propesiya
mahitungod sa manunubos nga si Hesus. Yan namang sugod. Karon napahamutang naa na gyud siya. Wa pa siya nalansang diri sa cross pero magpaingon na niya. Og ang imbitasyon gihatag karon atong panahon exactly kini atong ginahimo karon nagapaminaw human na ang dakong buhat ni Ginoong Hesus didto sa cross. Namatay gyud siya. Nabanhaw na siya. Mikayab na siya sa kalangitan. Nagaandam na siya og luna og padayon ang invitation. So you will see now that still many people reject the plan of salvation of God. Balikan nato ang sambingay. Usa-usa nga tan-awon nato ilang mga excuse. O na mga kaigsunan ha, una ta mo balibad. Tan-awon nato kung gusto kay pwede raman tag mabalikan. Kung kaon o unsa ang imbitasyon, kung nagawnaw na mo mobalibad, naay igo nga rason, sigurado hustong rason gyud. Valid reason. Karon tan-aw nato ni ilang mga balibad. Pagpanawagan na dinhi, sugo man niya tong iyahang mga sulugon, unya, yun, dali na mo, ari na mo, ano mo, come. Nag-invite. Muna, diha po paila nga nagapanawagan atong Ginoo, nagatanyag siya. Sa iya nga pag-imbita, they all with one consent began to make excuse. Verse 18 kana. Sila nag-iyahay naghimo og mga pagpamalibad. Niyang usa, nakapalit man ko og luna. I bought a piece of ground. O na yun siya. Di ko makatambong kay ako mang kining pagatan-awon. And I must needs to go and see it. Mao na ang unang balibad. Ato nin tanawon mga kaigsuonan ha. Kinsa sa inyo ang mopalit og yuta. Nya pagkahuman niya palit iyan tanawon. Okay, kita ninyo diha. Ang mga balibad atong tan-awon kay adunay mga invalid nga mga excuses. Ito na may mga tao nga imbitahon nimo niya mo balibad. Maayo man ang ilahang pagpamalibad, masabtan. Imbitahon nimo moingon og naatay Bible study. Ang tao moingon, ay pastor, membro ra pa pud ko ni kuan pastor. Ingana pud among ginabuhat. Karong gabi sa schedule nga imong giimbita, maupod ang amo nga schedule magtuon pud ni pulong sa Ginoo. Now, if that person comes from a Christian church, Bible-believing church, nan, ihatag sa iya ang panahon. O moingon ta, ay valid na. Okay? Pero kinintawa na, tanaw ninyo ha, nipalit ko na siya og yuta, unya di siya maka-attend sa kumbira, sa imbitasyon, kay iya pang tan-awon ang iyang pinalit nga yuta. Mupalit gani ka og yuta karon, ang imong himuon, imo sa nang tan-awon, og bisan ka niadto pa. Lisod man pud na mo yung nga palit og yuta. O ni ang bayad. Pagkauman, tan-awon daw nako. Muna mga kaigsunan, ato na inumluman. Sometimes, if we are caught off guard, nga ingon, ang atong mga balibad, kung tao lang ang Dios, bisan tuod og tao ra pud atong ginabalibaran, hibaw ra ba gyud ang Ginoo. Muna mas maayo na nga ang atong kusog, ang atong panahon, kung ang imbitasyon, mga butang spiritual, makapalig-on sa atong pagtuo, makahatag panaghiusa sa atong panimalay, ayaw pagbalibari sa ginagmayng mga balibad kay ang Dios nga nasayon recorded kana o naana sa libro sa kinabuhi gihapon atong binuhatan mga kaigsunan. Muna bantayanan. Okay, let's go to the second one. Verse 19. I have bought 5 yoke of oxen and I go to prove them. Kanang magpalit sab og baka. Kuan niya,
Ang ox dinhi, ang baka dinhi ginatawag ni nga beast of burden. Mopalit kag karabaw, mopalit ka og kabayo, naa nay katuyuan, dili na kasagaran pang sports. Naay Carabao Racing sa Philippines, napoy horse racing. Pero kasagaran mo palit niya na para pantrabaho. Ang kabayo, sakyan, ang karabaw, pangdaro. Mao na ang tuyo. Ug imo sa nang tan-awon una nimo paliton. Kining maong taong nagbalibad wa gyud sa lugar. Di lang sa ako makatambong kasi palit ko og 5 ka yuguhang baka. Unya akong sulayan. Dili man ingon niya na. Let's go to a better illustration. Mupalit ka karon og sakyanan. Ang mga kaigsuonan natong may mga sakyanan. Kaninyo nga may mga sakyanan. Dili ni ingon mo palit tag sakyanan para pasikat. Na mao gyud na ang dako nga sayo kumunay atong tuyo. Ang akong silingan ni ngani man ang iyaha nga sakyanan, mupalit kog kanang mas labaw sa iyaha. Dili ingon niya na. Ang tuyo ang palit tag sakyanan, sakyan nato para mas dali ang lakaw, mas dali ang biyahe. Kung naatay mga ikarga, mas dali ra pud natong mai-transport. Munay katuyuan. Nagapalit kag sakyanan, imong ginasusi. Imong ginatanaw, bagay ba ni sa akong panginahanglan sa negosyo? Magamit ka ni para sa ministry. Ug naami mission trip, unya matumong nga daghang kaayo mi magkulang sakyanan, magamit ba ka ni? Usa na sa angay po nato nga i-consider. Gusto ba ni sa atong negosyo, sa atong pamilya, usa po na sa kaapil po na sa atong ginahuna-huna. Dili nga mo palit daan ka. O kani akong paliton nga brand sa sakyanan. Ya pagkahuman nimong palit, ato daw testingan, ato daw tan-awon. Diha pa ka magsusi kung diesel or gasoline ang iyang fuel. Diha pa ka magsusi kung automatic transmission or manual. Beforehand pa na. Muna mga kaigsunan, kining maong balibad, dili gihapon. It speaks about livelihood. Kadtong kaganiha, ground, a piece of ground, ug di man gyud ni panginabuhian, kani kapuy-an. Karon panginabuhian. Ganan importante no ang balibad. Pero sa gihapon, dili valid. Ikatulo, mga kaigsuunan, mibalibad sa mga usa sa verse 20. Kani, paminawan ninyo ni pag-ayo. I have married a wife, and therefore I cannot come. Unsay practice karon sa bag-ong minyo? Paghuman og kasal, naa nang gintawag nila mag-honeymoon. Pero ang kasal, mga kaigsuunan, planado. Ato na nang giitan-aw nga daan, morning adlawa, mauni ang musunod ana. Plan na. Kung ako'y inyong pangutanon, bisan bag-ong kasal, expected gihapon nga dili mo pakyas sa pagsimba. Nga na gihapon ang mas maayo. May uban, ay di lang mi pastor, daghang kaay mangantyaw diha pastor. But as I have told you on the first and second excuse, way nilabaw niini sa importansya sa imbitasyon nga kumbira sa kalangitan. Kung bag-ong minyo, wa na nagpasabot nga dili na mutambong sa kumbira para sa Ginoo. Muna ang iyang leksyon. Tungod kay ang mga butang kung atong tan-awon, nagisgot tag priority yadtong milabay, 2 ka Domingo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Muna nga, planuhan ninyong mga maminyo ay inigkaminyo na mas samot pa ang pagpaduol sa pag-alagad sa Ginoo. Mas labihan pa, may panaghiusa pa, magtiayon na ni nga malipayong mag-alagad sa Ginoo. Kining bag-ong minyo, kung mitambong ni sila sa kumbira, didto daghan pa ang
mualirong nila, nga mo cheer up kanila, maghandom sa ilang kalampusan. And so, this is still an invalid excuse or reason. Mga kaigsuunan, tan-awon nato atong mga pagpamalipad. Usahay din nato maisulti ang rason nganong mobalibad. Ingana ta nga tao, pero mas maayo na lang nang mag-honest ta. Unya, kung pananglitan mas bugat ang imbitasyon, mas maayo na lang pon nga isakripisyo nato ang ato. Kay ang Ginoo mupahan ay ra sa uban. Do not forget the statement. Statement lang na, pero matuon na, gibase na sa balaang kasulatan. When you put first, in order the things of God, God is able to set the others in proper order. Ipamutang ra na sa Ginoo. Mingon ay na postpone ang among personal nga schedule. Sige lang, basta seek ye first the kingdom of God. Kay ang iyang paghanay diha mas maayo pa kaysa sa kaugalingon nimong paghanay. Muna nga tulo ka mga excuses ang ato nakita dinhi nga moingon ta dili valid. Now, what is your excuse? Nga dili mo basa og Biblia. Moingon busy na kaayo, kapoy na kaayo. Seek ye first the kingdom of God. What is your excuse in not serving the Lord? Inang gihatag ang tanan. Unsa pay mulabaw ni ana? Ang pagkamapasalamaton sa Kristohanon mahinang punon sa atubangan sa Ginoo. It is acceptable. It is God-honoring kanang kinaiya nga mapasalamaton. Hibawong mubalos, di ta makatupong. Apan kung makita sa atong kinabuhi that we are thankful, we are grateful, God will continue to pour out blessings to us. Mao na nga unahon ang gingarian sa Ginoo. Niining maong sambingay, mao kining kamatuoran ron. Mas daghan ang tao sa kalingawan kaysa sa simbahan. Mas labawng pilion sa tao ang lulinghayaw kaysa sa pagsimba. Apan, diha mapakyas ang daghang tao sa pagkuha sa benepisyo kung giuna lang unta nila ang gingarian sa Ginoo o ngiyang pagkamatarong. Busa niinin tanan, check your excuses. Kung dili kini makatarunganon, mas maayo gihapon musunod ta ngadto sa Ginoo. Ang sunod niini padayunon nato unsay gihimo. Sunod ni nga mensahe. Unsay gihimo sa agalon. Ug mausad na ang paghimuon sa Dios. Hinaot pa nga padayon ta magtuon unya sa pagkabati nato niini. No more of those invalid excuses. But use your strength, use your time, and then love the Lord with all thy soul, with all thy mind, with all thy heart. Mauna ang Kristohanon. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan, to God be the glory and shalom.